So the Pinoy years, the Pinoy administration, you were still working mostly behind the scenes, except for 2 incidents na medyo umangat ang iyong pangalan. Doon ka nakilala ng tao. Kailangan ko tanong to Ronald eh. Ang itatanong ko lang, paano mo ngayon ipapaliwanag? I don't think we've had a serious explanation from you about the AK-47 incident na nahuli sa sasakyan mo. Yes. At pati na rin yung DVD incident na... Yes. Yung DVD incident kasi, parang nakalimutan ko na cabinet secretary na ako. Ayun. Dahil nung bago ako naging cabinet secretary, mahilig ako sa DVD at saka sa ukay. Okay. Kahit naman si Pinoy, bago Digger, parang Digger, di ba? Oo, si Pinoy kahit nung bago siya naging presidente, sa Makati Cinema Square yung bumibili ng mga DVD. Ako naman sa Circle C. So, pero nung naging presidente na siya, naging cabinet na ako, dapat tumigil na kami ron. Pero minsan nakakalimutan mo eh. No? Kasama ko yung 2 kong anak. Ayaw mo magbago, kumbaga. Di ba? Yung sinabi lang, nagbago ka na. Ito, in this case, ayaw mong masabi nila na nagbago ka na. Ang hanap mo kasi yung pinakamura eh. Saan mo makikita yon? 25 pesos na DVD. Kurosawa, mabibili mo. Tapos Joan Baez, mabibili mo naman yung compilation. Nag-improve ang taste ng mga Pilipino sa pelikula dahil sa sa mga DVD. Yes. Yan. Tapos ukay. Okay. Noon na, alam ko ay bawal magbenta, pero pwede, hindi bawal na bumili. Okay. Yun yung thin line doon. Yung AK-47 naman, pinapunta ako ni Pinoy sa isang United Nations conference sa Geneva para i-represent siya. So, andun ako, nagsalita ako, nung bandang umaga, may tumawag sa akin. Kilala mo, si Arlene Santos, Chief of Staff ko. Sabi niya, may aksidente. Nabunggo yung kotse mo dyan sa Pilcoa. At habang pinapakuha yung mga gamit mo, including yung baril mo, may dumaan na ABS-CBN. Nakuna ng picture. No? Nung panahon na yun, pwede kami. Meron kaming lisensya, meron kaming permit to carry. Ang napili ko, the best assault rifle, kung ikaw ay aambushin, is an AK-47. Kaya kompleto yung papeles. Really? Ganun ba yun? Yeah. Ayoko ng, hindi ba masyadong cumbersome dahil ang haba? Ayoko ng M4. Hindi, kung aambushin ka, dapat mas powerful yung gamit mo doon sa ambush. Di ba? Tapos syempre, it's one of the best, if not the best, assault rifles. So, sa isip ko noon ay, dahil mahilig kami ni Pinoy sa barel, ano ba yung the best at pinakamura? Pinakamura ang AK eh. No? Nagsisimula pa lang pumasok. So, meron ako noon, may lisensya, may permit to carry. Ang problema, na-aksidente nung wala ako rito. No? Nung wala ako rito. Tapos lumabas sa mga ibang dyaryo, a cachet of arms. Actually, isa lang. Lumabas sa #1 newspaper, a cachet of arms. Lumabas sa ABS, a cachet of arms. Ha? A cachet of arms na. So, nothing wrong with that. But wala. Pero dahil sumabog, nagsubmit ako ng resignation kay Pinoy dahil protect the principal eh. Tapos ang sabi lang niya, hindi yun AK, CZ yun. Ganun yung concern niya. CZ, parang isa siyang modelo ng AK, gawa naman sa Czechoslovakia. So kino-correct ka lang ni Pinoy? Kino-correct lang ako. No? Ganun lang yun. Yung sa DVD... That was his way of rejecting your resignation. Yes. Okay. Tapos yung sa DVD, ano ba yun? Minor something, no? Parusa. Parang in performance of your duty, kung holiday, minor. Kung hindi holiday, major. So napagalitan ako doon. Nag-resign din ako. Pero ang kuwang kasi ni Pinoy, tinanong nga niya yung mga cabinet, sino ba rito hindi bumibili ng DVD? Totoo rin yun. So, isa lang ang nagtaas ng kamay. At sabi niya, hindi mo napapanood yung latest. Kung hihintayin mo yung legal na DVD. Kaya naging joke na lang. Okay. So, naging joke na lang. So, never ka ba napagalitan ni Pinoy? Madalas. Ha? Madalas. Seryosong galit ha? Hindi yung... Madalas. Dahil ang trabaho ko as political affairs is to tell the president what he doesn't want to hear. Yun ang trabaho ko eh. Messenger of bad tidings. Kailangan sabihin mo, boss, medyo mali yan. Boss, may ganitong sinabi yung kalaban. Boss, binabatak mo pababa sa lupa eh. Diba? Marami sa... In fairness sa mga ibang cabinet secretary, ang concern nila yung department nila eh. Right. Diba? Ang concern ko as political advisor, yung presidente advisan. Kung magalit siya, edi magalit siya. Kung tanggalin niya ako, di tanggalin niya ako. Ang sabi ko nga, I have a life. No? Doon nung panahon na yun. May kwento ka eh, pag nakikita ka ni Pinoy. Ganun ako. Ganun. Sabi kasi niya, kung sasabihan mo ako ng masamang balita, lumayo ka. Sa umaga. Sa umaga. Dahil pag sasabihan mo ako ng masamang balita, sa late afternoon, hindi ako makakatulog.
No, totoo naman, dahil medyo insomnia siya, tapos sasabihan mo ng problema, masama loob. No? Pero natapos ko yung 6 years, kahit nung 5th year, nagkaroon na liga, ang mga cabinet secretary, nagkamali ako dahil alam mo sa UST, pag basketball, no blood, no foul. No? Pag nagdadrive yung presidente, tumatabi yung mga kwan. Yung mga general sa cabinet secretary, parting of the Red Sea. Sa atin, U-belt, di naman pwede yun. So, hinarang ko siya. By accident, medyo nasahod ng konti. Plakda, basag ang salamin. No? Nag-survive ako. Kaya nga sabi ko, fast forward, siya rin yata yung presidente na nasahod mo na hindi ka pina-AJK. Yun. Pero enjoy yun, ha? Yung, may mga pictures pa ako eh. Nung una, nung presidente pa siya, ayaw niya ibigay yung pictures. No, pero siyempre, nakakahiya naman, presidente Baka ka. pwede mo nang i-share ngayon. May picture na ako, binigay sa akin nung kanya. So, nagkakasundo rin kayo sa baril? Oo, dahil nagpa-firing range naman kami. Although, si Pinoy kasi sharpshooter eh. Talaga? Hindi mo kayang labanan. Mas magaling yun. sa'yo? Magaling. Pustahan yan eh. Ang sabi ko na lang sa kanya, boss, pag yung binabaril mo, bumabaril na rin. Wala nang sharpshooter. So, sabihan niya, ang yabang-yabang mo. Ganoon pa ako niyan. Sabi ko, totoo naman boss eh, sharpshooter ka, pag binabaril mo, inanimate object. Pero kung yung binabaril mo, binabaril na rin. Wala nang asintado yan. Nervous na yan eh, di ba? Nervous na yun. Papasukan na ng nervous yan. Ganun yung relasyon namin.